May mga saksi sa aksidente at nakuha rin ng mga CCTV camera ang malinaw na footage. Sirles Serrala and Leod Robertier na yon. Tinaksil ng mga autoridad ang katarungan dahil binura nila lahat ng mga footage at ang saksi rin ay nagsalita pabor kay Lin dahil sa mga banta na nagpagawad kay Ling Shuyang na malaya mula sa hukuman. Offers ang Lafarsa dahil sa ang pamilya Lin ay napakamayaman at makapangyarihan. Ngunit hindi sumuko si Ching at nagsimulang magtipon ng mga ebidensya mula sa lahat ng dako. At sa panahong iyon, niya nalaman na may kapatid na nag-aaral sa ibang bansa si Lin Shuyang na tinatawag na Lin Tianyang. Natithidis hita ordain sa katsuban na ebidensya, ngunit may malabong pakiramdam siya na may ilang nakatagong motibo ang pamilya ng Lin para patayin si Chuchu na isang ulila lamang. Ngatsidis hindakyon bakalakan dahil ang mundo na ito ay paralelo sa nakaraang mundo. Pagkatapos, may malaking posibilidad na mangyari muli ang parehong sakuna. At 2 araw pagkatapos, ito ang araw ng aksidente ni Chuchu sa kanyang mundo. Kaya kailangan niyang protektahan siya sa anumang gastos 3 araw mamaya. Para doon, kailangan niyang maging mas malakas dahil hindi siya sigurado kung nasa mundong ito rin si Ling Shuyang. Kinabukasan, bumalik siya sa City Hall at ipinakita niya ang kanyang pagtatanim upang ma-promote. Nagulat ang direktor dahil si Chin ay 17 na pa lamang at narating na niya ang pinakamataas na antas ng pagpapalakas ng katawan gamit ang elemento ng hangin. Zada Nikolay na ang tagumpay ni Chin Feng ay marik lumampas sa Panginoon ng lungsod sa hinaharap. Ngunit alam ni Chin Feng na mas mahusay dahil naabot niya rin ang Grand Perfection Realm ng Thunder Element matapos ang training kagabi. Ang isang karaniwang henyo ay hindi makakarating sa yugtong ito kahit na 3 taon habang kinuha niya lamang ang isang gabing ito. Habang inihahanda ang mga dokumento para sa promosyon, tinanong ng direktor si Chin kung may kailangan pa siyang iba. Kaya't sinamantala ni Chin ang lalaking ito at tinanong niya kung maaari niyang bigyan ng isang pagkakakilanlan token ang kanyang nakababatang kapatid na darating dito mula sa ibang lungsod. Sepsegam Director of his Wade Senator Ayn Bui at na siya ayos ng lahat sa kanyang sarili. Hindi matagal pagkatapos, natanggap niya ang isang mensahe sa kanyang telepono na nagsasabi na ang kanyang ika-4 na ranggo na citizen card number. Pagkatapos niyon, sinabi sa kanya ng direktor na tapos na ang trabaho kaya pinasalamatan ni Chin sila. Hanit-filas kita ni Chin ang kanyang buong kapangyarihan dahil maaaring maglagay sa kanya at kay Chuchu sa panganib kung siya ay tumaas sa kasikatan dahil ito ay magnanakaw sa limelight ni Ling Tianyang. Kaya tinanong niya ang direktor na huwag ilathala ang kanyang lakas bago siya umalis sa City Hall. Higsins sa orat, nagbihis si Chin Feng bilang kanyang peking kapatid at lumitaw sa harap ng direktor at sinabi sa kanila na siya ang kambal ni Qin Feng. Ngunit bahagyang naniniwala sila na may kambal si Ching Feng. Kaya nang tanungin kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita, sinabi niya sa kanila na dumating siya dito, ngunit binigyan siya ng mga gwardiya ng isang identity card ng isang drifter na ang pinakamababa sa mga ranggo. Binagsak niya ang card na iyon habang ang kanyang katawan ay nag-aalab ng mga elemento ng kulog habang hinihiling niya sa direktor na agad siyang bigyan ng isang upper echelon card ng ika-4 na klase. Halos hinimatay ang direktor at ang receptionist dahil mas henyo pa itong kapatid ni Ching Feng kaysa kay Chin Feng mismo. Hindi lamang siya mas bata, ngunit mayroon din siyang elemento ng kidlat na mas malakas kaysa hangin sa pakikipaglaban. Takilisto, naniniwala sila na magkaiba si Chin Mu at Chin Feng dahil imposible para sa isa na magkaroon ng 2 magkaibang elemento. At iridas rin ginibekidin dyan befo na pekirius na napakalayo sa kalmadong si Qin Feng. Kaya mabilis nilang natapos ang mga dokumento at umalis. Ang direktor at ang receptionist duo ay naiwan sa gulat dahil sila ay set of favors which were written na cardian by figlang ni Ching Feng at Ching Mo at a konton Feng Bibian kapaninganakan sa 2 natatanging talino. Sa pagbabalik sa kanyang tahanan, nasiyahan si Chin sa pagloko sa direktor dahil nakakuha siya ng isa pang card at mas maraming credits. Muli tumigil siya sa isang eskinita at kumain ng isa pang Thundercore na dinala niya mula sa pera na kinita niya, na nagpabuti sa kanyang kaugnayan sa Thunder hanggang 100% kaya natapos ang misyon ng sistema. At bilang gantimpala sa pagkumpleto ng misyon, ang kanyang kaugnayan sa Yellow ay pinalakas mula 0.5 hanggang sa antas ng henyo. Ngunit siya ay medyo depressed na makita na ang affinity ng Yellow ay nasa Genius Realm lamang sa halip na nasa Supreme Rank. Pagkarpos ay nerlas dyan ang kanyang affinity sa kulog at hangin ay 0.7 at ang Yellow ay nasa 0.5 lamang kaya mas mahirap itong mapalakas. Nagbakali siya sa sarili. Siyempre niya na meron na siyang maraming pandaraya. Ngunit hindi binigyan ng sistema siya ng anumang pahinga dahil muli itong nag-abiso na natapos na niya ang isa pang misyon na pagmamayari ng elemento ng yelo. At ang gantimpala ay isa pang grado 4 na core ng Ice Beast. At agad itong kinain ni Ching Feng na nagpabuti sa kanyang ice cultivation ng 77% at tumaas din ang kapangyarihan sa labanan mula 243 hanggang 417 na parang bawat karagdagang elemento ay nagdodoble ng antas ng kakayahan. At ang kakayahan ng isang 1-star elementalist ay tungkol sa 500, kaya hindi siya masyadong mahina kumpara sa isang 1-star elementalist ngayon. Yam siguro ng Feng yun na wadila rin nearbit Chuchu habang nagpapatrolya, ngunit ang kanyang pangamba ay si Ling Tianyang lamang. Sa panahong iyon, may iba pang quest na inilabas ng system. Ito ay isang quest kung saan papasok siya sa dungeon upang makipaglaban sa mga hayop.
pusetin siya sa fact siya sa dunggon or bidding suben faden 2 beses. Ngunit bawat oras, ang kondisyon upang pumasok sa dunggon ay magiging mas mahigpit. Nakita na hindi siya nag-aksaya ng oras at tinanggap na pumasok sa dungguan. Bago siya pumasok, siya ay binigyan ng isang divine class martial arts technique upang mabuhay sa loob ng dungeon. Kaya siya ay biglang nawala mula sa kung saan siya at pumasok sa isang mundo ng apoy at bulkan. Takisan niya Doors and Fireball dumas kamitra lumilipad. Nabiksan di bara espiritu ng apoy ng unang antas. Gusto niyang manatiling ligtas, kaya pinatay niya ito bago ito makagawa ng anumang atake at nakakuha siya ng crystal core na hindi maaring lamunin ng kanyang kasanayan, ngunit maaaring ibenta sa sistem. Kaya sin trying to staberger ang sistema ang best puwet sa Mr. Bigibra sa pera. Ang pinakamahalagang bagay na wala siya sa panahong iyon ay pera upang bumili ng mga elemental cores. Kaya inavoldo sines ang bod espiritu do puay sa kalway at kanan gamit ang kanyang bagong natuklasang banal na teknik ng martial. Teknik na nagpakiramdam sa kanya na mayroon siyang dekada ng karanasan sa pakikipaglaban. This way for this mdaw din tatang pokaso, desmen peace duro mes dagbok ng isang sinag ng apoy na halos sunugin siya sa mga abo. Draichu at nekatras, dadabay at niruk malksan kait ng bengin fafo. Ngunit mas sumama ang kanyang kapalaran nang makaharap niya ang isang nag-aapoy na baboy na nasa isang bituin ng yugto ng elemento. Kinalkula ng sistema at ipinaalam sa kanya na ang kanyang tsansa na talunin ito ay nasa paligid ng 40%. Deng siya o dubewang subadabas na nagsasabing comedent pain do na boy sa loob ng 10 minuto upang may pasang pagsusulit. Agad na sumunod, nagsimula ang habulan at takbuhan. Ang baboy ramo ay sumira ng maliit na burol gamit ang kanyang katawan habang iniwasan ni Qingfeng ang pag-atake. Sinira nito ang mga pader ng bangin habang patuloy na iniiwasan ni Qingfeng ito. Sa kabutihan, talagang mabagal ang mga reflex ng baboy na ito kahit na napakalakas nito. Hawing siya to says, nakakta siya ng ibang lugar kung saan umuusok ang apoy mula sa lupa. Baskaraw kisbatidais po siyang ideya, kaya niya itong inakit sa lugar na yon at sa sandaling sumugod ang baboy, ito ay tinusok ng sinag ng apoy. Pagkatapos maprito ang baboy ramo, nakakuha si Qingfeng ng crystal core ng baboy ramo. Ngunit sa reswembrolat, hindi niya ito makain, ngunit maaari niyang ibenta ito ng 10 milyon sa sistema na nagpapasigla sa kanya. At para itaas ito, ang pahayag ng sistema ay nagsasabi na nakumpleto na niya ang kanyang unang labanang banal. Pagkatapos ay nakakuha siya ng Ice Elemental Beast Core na may Grade 1 Gene Pill ng Perfect Rank kasama ang isang Ice Affinity Seal Fragment. Pagkatapos ay kinain niya ang core ng Ice Beast na nagpataas ng kaniyang affinity sa mga element ng yelo ng 30% kasama ang pagpapabuti ng cultivation ng elemento ng yelo ng 100%. Ang susunod ay ang Gene Pill. Ito'y isang bagay na nai-extract mula sa mga cores ng beast. Maraming tao na walang likas na kasanayan ng isang elementalist ang pinipiling gumamit ng mga gene pills na ito upang maging mas malakas sa pamamagitan ng pagiging isang gene warrior. Ang mga gene warriors ay hinahati sa 4 na ranks, mula grade 1 hanggang grade 4. Ngunit ang mga gene pills na ibinebenta sa merkado ay may malalakas na side effects at kung minsan ay nagbabanta sa buhay. At habang tumataas ang bilang ng gene pills na kinukuha ng isa, tumataas din ang tsansa ng kamatayan. Lamang 1 sa 6 na tao ang nakaligtas at umabot sa antas 4 ng Gene Warrior. Ngunit ang Gene Potion na nakuha ni Qingfeng ay walang side effects dahil ito'y ng perfect grade. Pagkatapos ay binuksan ng sistema ang kanyang tindahan at ipinakita sa kanya ang mas perpektong grado ng mga Gene Potion, ngunit ang lahat ng ito ay babayaran sa halaga ng milyon-milyon. Pagkatapos ay nanaginip siya, tulad ng mga Gene Potions na ito, mas ligtas ang Chuchu. Ngunit sinabi sa kanya na napakababa ng stock ng sistema para sa mga pill na ito. At sa kalaunan, ito ay magdadagdag kapag itinaas ni Qingfeng ang kanyang realm ng kultibasyon. Nang sumailalim si Chuchu sa element test, natuklasan na mayroon siyang 0.9 na talent sa ilang unknown talent at 0.5 sa ice talent. At sa gene potion na ito, maaaring maging posible na gawin si Chuchu na isang malakas na eksperto sa dalawang elemento. Ngunit ito ay isang panaginip ng malayong hinaharap dahil una niyang kailangang patungtungin si Chuchu sa ika-4 na antas ng Gene Warrior bago siya maging isang elemental. Pagkatapos ay ibinenta niya ang lahat ng kanyang nakuhang pamamagitan ng paghuli ng mga hayop sa dungeon sa sistema at bumili ng isa na grado 1 at isa na grado 2 na Gene, Pildoras, at kumain siya ng 2 na tumaas ang kanyang kakayahang makipaglaban sa tinatayang halaga na Fimi sa 70. Pagkatapos ay kinain niya ang huling gantimpala, isang fragment ng Ice Deity na nagpataas ng kanyang formasyon ng Divine Level Mark sa 30%. Sorry kway rasobit si Ibiban Panos pon may pibes ang banal ni antas sa markid ng isang elemento kahit na ng kaunti. Kaya siya ay natuwa dahil ito ay hindi bababa sa isang himala. Matapos maayos ang bawat gantimpala, siya ay pilit na pinalabas sa dungeon at lumitaw sa parehong lugar na kanyang nawala. Agad pagkatapos nito, ipinaalam sa kanya ng sistema na maaari siyang gumamit ng pangalawang pagkakataon ng dungeon para makapasok at makakuha pa ng mas maraming gantimpala. Singsid sa kawala ito dedin kay Hirbinek mas malaki kaysa sa dati. Nisiganity it appears to Treng dahil kawanal yang maging mas malakas.
Mamaya, pumunta siya sa isang tindahan ng armas at bumili ng mga armas at mga lupa na mina upang maghanda para sa patrol. At ang mga sandata ay mas mura kaysa sa inaasahan niya dahil hindi sila gaanong kapakipakinabang laban sa matibay na depensa ng halimaw. Nang siya'y dumulas at sumayaw sa daanan, aksidenteng nakita niya ang isang marangyang babae na umiihi. Ang ginang ay sumigaw at tinawag siyang manyak, kaya wala nang ibang pagpipilian si Kinfong kundi tumakbo. Pagkatapos ay lumabas ang alilang babae ng ginang na may mga sandata sa kanyang kamay. Dahil hindi siya mas mabilis kaysa sa mga bala, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumasok sa pangalawang dungeon. Kaya agad siyang niyakap at hinila ng sistema sa dungeon. Das tabas, wisang ilirang kain sidring ginang debling tang siyang nawat. At ang ginang do ay nagsimulang umiyak at sinisi ang kanyang ama, ang Panginoon ng lungsod. Nagreklamo siya na kung hindi siya pinilit ng kanyang ama na uminom ng maraming espiritual na tubig para tumaas ang kanyang kultibasyon ng yelo, hindi na niya kailangan umihi sa mga kalye. Nang siya ay pumasok sa Netherworld, nakita niya na ito ay puno ng elemental beasts ng ika-6 na grado. Saan siya anay kadasta ato nagbagos stout na makita niya ng isang kalansay na pangkatawan ng halimaw na nagpatay sa mga kabayong level 6 na parang gulay. Pagkatapos, tulad ng nakaraang beses, naglabas ang sistema ng malinaw na kondisyon na patayin ang bungo na ito sa loob ng 10 minuto. Ito ang kwento ni Ching Fong na nagising sa isang magkakasabay na mundo sa nakaraan. Sa gitna ng base ng Southern Alliance's Yunyang, may kolonya na ginawa para sa mga mababang drifters. Dito, isang batang babae na tinatawag na Chuchu ang nagpabangon sa tulog ni Ching Feng. Sinasabi na kailangan niyang mag-ulat kay Kapitan Chen. Nang magising siya, tinawag niya ang pangalan nito at niyakap siya ng mahigpit dahil patay na ito sa kanyang mundo at iniisip niya na nag-aaral siya. Ngunit sinampal siya ni Chuchu para sa biglaang yakap na nagbaba sa kanya sa realidad na iniisip niya na baka hindi ito isang panaginip. Pagkatapos ay lumingon siya sa paligid at natuklasan na ang araw na iyon ay 2019, 3 taon sa nakaraan. Sa puntong iyon, isang biglang sakit ng ulo ang nagdala ng maraming alaala ng mundong ito. At natuklasan niya na ito ay isang kahalintulad na mundo, tulad ng kanyang nakaraang mundo. Ngunit iba, dahil sa kapangyarihan ng elemento ang namamayani sa mundo, sa halip na pera at politika. Sa mundong ito, ang mga halimaw na elemental ay nagwawala. Habang nagtatago ang mga tao sa lungsod, ilan sa mga tao ay nagising sa natutulog na kapangyarihan sa kanila na tinatawag na kakayahang elemental na nagpapahintulot sa kanila na kontrolin ang iba't ibang elemento. Habang nag-a-adjust si Ching Feng sa mundong ito, muling binabalaan siya ni Chuchu na kailangan niyang mag-ulat kay Kapitan Chen. Sa sandaling iyon, malalakas na katok ang narinig mula sa pinto habang pinapagagalitan ng kapitan si Ching Feng dahil sa hindi pagdalo sa lingguhang pulong. Sumagot si Chuchu sa isang nanginginig na tono na si Ching ay malapit nang umalis para sa pulong. Ang kapitan, isang kalahating elementalist, ay nagsabi na sila ang susunod na gagawa ng regular na pag-iikot sa loob ng 1 linggo nang tanungin ni Ching kung bakit agad hindi pa sila mga matatanda. Sinabi ni Kapitan Chen na ito ang desisyon ng mga nasa itaas dahil namatay ang kanilang tagapag-alaga, Zuo Li, habang nagpapatrolya sa lungsod nang makaharap niya ang isang itim na pantera. Agad na umiyak si Chuchu nang marinig ito. At mas naulol si Ching Feng dahil pinatay si Aunt Jolie sa aksidente ng isang itim na leopard na kotse sa kanyang nakaraang buhay. Buhay, nakakaibang katulad sa pagkamatay sa isang itim na panther. Ang kanyang hula na ito ay isang paralel na mundo ay lalong nakumpirma. Pagkatapos ay idinagdag ng kapitan na ayon sa kalooban ng Zuo Li, iiwan niya ang kanyang pensyon sa mga kapatid dahil wala siyang kamag-anak na buhay. Naisip ni King Fang na kahit na siya ay makaligtas sa pag-iikot sa labas ng base ng lungsod, walang paraan na makaligtas ang isang babaeng tulad ni Chu ng buhay. Pasmat touchtili for yon yulala, anendamas da dugo, meant siway lumok, indorigsan pamilya. At nawala na niya si Chu sa lumang mundo at dapat maiwasan ang kasaysayan mula sa pag-uulit nito. Kaya tinanong niya ang kapitan at sinabi niya na gagawin niya ang trabaho para kay Chu. Ngunit sinabi ng kapitan na hindi ito posible dahil sila ay mga taong palaboy lamang at kailangan nilang malaman na ang mga taong palaboy ang pinakamababa sa ranggo ng mga mamamayan na nagmumula sa mga sibilyan, mamamayan at mga elementalista. Bukod pa rito, dahil ang kakulangan sa pagkain ay isang malaking issue sa lungsod, hindi papayagan ng mga itaas na mga tao ang anumang walang silbi ng mga tao na magsipsip sa kanila. Pagkapos sinabi niya sa kanya na maaari siyang tulungan sa pamamagitan ng pag-promote sa kanya sa estado ng mamamayan na magpapahintulot sa kanya na maghintay hanggang sa siya 18 bago siya maging mamamayan. Pat upang ma-promote siya, kailangan niyang kumita ng mga punto ng promosyon sa pamamagitan ng paghuhunting ng malupit na mga hayop, demonyong mga hayop. Ngunit nagbabala siya na kung hindi isa ay elementalist, kailanman ay hindi dapat subukan iyon. Pagkatapos ay idinagdag niya na maaari ring gamitin ni Ching Fang ang isang simpleng pamamaraan na gamit ang 10 milyong kredito na direktang itataas siya sa susunod na antas ng katayuan. Si Kin Fong ay nalulungkot dahil kahit pagsama-samahin ang lahat ng kanilang mga ari-arian ay umabot lamang sa ilang libo. At hindi sila makatakas mula sa lungsod dahil ang lungsod ang pinakaligtas na lugar sa lugar na ito na magulo. Kaya sinabi ni Captain Chen na kung maaari siyang maging isang elementalist kahit na siya ay kalahating elementalist lamang. At bago siya umalis,
Pinapaalala niya sa mga kapatid na mag-ulat sa loob ng 3 araw. Sa kwarto, inaliw ni Ching Feng si Chuchu na umiiyak at sinabi niya na maging isang elementalist siya, anuman ang mangyari. At ang kanyang matinding pagnanais para sa lakas ay nagising sa natutulog na kapangyarihan sa kanyang katawan habang ang isang asul na screen ay lumitaw sa kanyang paningin. At ipinakilala ito sa kanya bilang isang divine elementalist training system na nagpatibok ng kanyang puso ng labis-labis dahil ang mga may talento na maging isang elementalist ay lubhang bihira. At kapag natuklasan na may talento ang isa, sila'y itataguyod mula pagkabata gamit ang pondo ng gobyerno. Kaya pumasok si Ching Feng sa isang tahimik na eskinita kung saan walang mga pedestrians na naglalakad at sinubukan ng sistema para sa kung ano ang kaya nitong gawin. Pagkatapos ay nagsimula itong mag-load ng isang bagay at nang matapos ito mag-load, ibinakita nito sa kanya ang kanyang mga talento na 0.7 sa affinity ng hangin, kakayahang magdulot ng kulog at 0.5 sa kakayahang magyelo. At ang resulta sa dulo ay na hindi siya may-ari ng anumang makabuluhang punto sa alinman sa mga kahalintulad na iyon. Sa gayon ay hindi makakapagpabago bilang isang elementalist. Nagreklamo si Ching Feng na kung talagang may kakayahang siya, ay hindi siya magiging isang palaboy sa unang lugar. Kaya ang System Zero ay nagbigay ng kanyang unang pabuya bilang isang pabuya para sa mga baguhan na ang hangin ay may kaugnayan. Hindi nagtagal, ang talento ng hangin ay na-fuse sa kanyang katawan na nagbibigay ng berdeng aura na sumisimbolo sa hangin. Panglalong ikinagulat niya ay ang affinity na kanyang pinagsama-sama ay ng isang pangunahing ranggo. At alam niya na kahit ang Panginoon ng lungsod ng Yunyang City Base ay mayroon lamang ranggo ng genius na affinity. Huwag banggitin na karamihan sa mga elemental sa buong mundo ay may katamtamang ranggo ng talento at mayroong lamang 7 tao sa mundo na may mga ranggo na talento. At lahat ng 7 tao ay naging ikasiyam na elemento ng bituin sa lalong madaling panahon salamat sa kanilang pinakamataas na kalidad na talento na ginawa silang tunay na controller ng mundong ito. Ngunit hindi natapos ng sistema ang pagbibigay ng mga pabuya dahil binigyan din nito siya ng isang teknik sa kultivasyon ng elemento kasama ang isang inborn na kasanayan na tinatawag na banal na antas devour na nagpapahintulot sa host na lamunin ng anumang astral o demonic beast core. Ngunit hindi pa natapos ang malditang mga gantimpala dahil binigyan din ng isang hayop na core ng wind element na ranggo ng antaspatro. Ang mga core ng mga halimaw ang nagbibigay ng enerhiya sa mga halimaw na iyon. Kahit na ang mga siyentipiko ay pinag-aaralan ito ng husto at kilala ito sa lahat na hindi ito magandang ideya na kumain ng mga buto ng prutas ng direkta. Ngunit kung ang kasanayan mula sa sistema ay mabuti tulad ng sinasabi, sana ay makakakuha siya ng ilang benepisyo pagkatapos ng paglamon nito. At tulad ng inaasahan niya, pagkatapos malamon, ito, ang elemental na enerhiya ng hangin ay dumaloy sa kanyang katawan habang ininformahan siya ng system notification na nakarating na siya sa huling yugto ng realm ng pagpapalakas ng katawan na nagpabuti sa kanyang wind cultivation ng 84%. At kapag umabot ito sa 100%, magagawang bumuo ng sacred wind seal at maging isang unang star elementalist. Kung gayon, hindi na dapat maglaon bago siya maging isang 9-star elemental. Pagkatapos ay inilabas ng sistema ang isang misyon na nagsasabing kailangan niyang palakasin ang kanyang base ng wind cultivation hanggang sa 100%. At ito rin sinibigay ng bigpeles ang kahirapan na naaayon sa mga pabuya. Ang normal na kahirapan ay may limitasyon ng 3 araw at ang gantimpala ay isang ring ng imbakan. Ang mid-difficulty ay may limitasyon ng oras na 2 araw na may mga premyo ng isang storage ring at isang Thunder Beast core ng grade 4. At huli, ang pinakamahirap na antas ay dapat matapos lamang sa loob ng 2 oras at ito ay magpapalakas sa kanyang affinity sa kidlat kasabay ng gantimpala ng mid-difficulty. Nagmadali siyang nagkalkula at natuklasan na kung ang antas IV na core ay maaaring mapabuti ang kanyang kultivasyon sa 84% pagkatapos. Kailangan niya ng isa pang grade 2 beast corpse upang maabot ang 100% na kumpletuhin at kung maipon niya ang 100,000 credits, posible na mabili niya ito. At kasama ang pensyon na $50,000 ni Tita Zuoli, magiging kulang siya ng $50,000. Tulad ng sistema ay nagbibilang pababa sa kanyang desisyon, sa wakas ay natagpuan niya ang isang solusyon sa kanyang kahirapan at mabilis na tinanggap ang sobrang hirap. Isang oras mamaya, dumating siya sa sentro ng bayan na may matangkad na gusali. Kahit na matagal na siyang nanirahan sa bayan, ito ang kanyang unang beses na lumapit sa sentro ng bayan. Ang kanyang layunin ay ang mag-promote ng kanyang sarili sa isang upper class na mamamayan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kahalumigmigan. Nagbibigay sa kanya ng pera ng insentibo. Binati siya ng isang receptionist na nagpakilala bilang Zhao Liu. Kaya tinanong niya ang receptionist tungkol sa kung saan siya dapat pumunta para maging isang mamamayan ng mataas na klase na nagulat sa dalaga. Dahil masyado siyang bata para mag-isip na ma-promote sa isang upper-class citizen. Iara Tui dahil malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng isang mamamayan ng upper class at isang karaniwang mamamayan. Dahil maaaring makaligtas ang isang mamamayan ng upper class kahit pumatay ng karaniwang mamamayan. At walang sino man ang basta-basta magbibiro tungkol sa gusto na maging isang mamamayan ng upper class. Kaya naniniwala ang receptionist sa kanya at pinasunod siya. Sa VIP Promotion Lounge, tinanong ng direktor na may berdeng buhok na si Wang Zheng si Xiao Liu tungkol kay Ching Feng. Kaya sinabi niya sa kanya na nais niyang itaas ang kanyang sarili sa isang mamamayan ng itaas na uri. Kahit si Wang Zheng ay nagulat dahil hindi mukhang mayaman si Ching.
At ang isang mamamayan ng upper class ay karaniwang mayaman o eksperto, hindi bababa sa realm ng pagpapalakas ng katawan. Pagkatapos na inform siya tungkol sa mga antas ng upper citizenship at mga kinakailangan nito. Lumalabas na ang maagang yugto ng pagpapalakas ng katawan ay magkakaroon ng buwanang allowance na 10,000 na may titulong unang klase. At ang mga mamamayan ng gitnang uri ay may karapatan na ma-promote sa pangalawang klase na may allowance na $20,000. At ang isang huling yugto ay maaari makakuha ng buwanang allowance na $30,000. At huli, ang mga eksperto sa Grand Perfection Stage ng Body Strengthening na tumatanggap ng buwanang allowance na $40,000 kasama ang 4th class title. Pagkatapos ay tinanong siya tungkol sa kanyang patunay ng lakas o pera. Kaya ipinakita niya ang kanyang kontrol sa elemento ng hangin at inihayagang maagang antas ng pagpapalakas ng katawan na mag-promote sa kanya sa unang ranggo. Ngunit sinabi ni Ching Fong sa direktor na huwag magmadali habang inilantad niya ang kanyang huling realm ng pagpapalakas ng katawan at hilingin na itaas siya sa ikatlong klase. Pareho na nagulat ang receptionist at direktor dahil bata pa siya, ngunit nasa huli na siya ng yugto ng pagpapalakas ng katawan. Matapos ang mga papel, tumanggap siya ng promosyon na may halagang $600,000 at syempre, makakatanggap din siya ng buwanang allowance na $30,000. Masaya siya na kaya niyang bumili ng Beast Course sa halagang ito ng pera. Pagkatapos ay tumanggap din siya ng smartphone na walang limitasyon sa tawag. Tinanggap niya ito bilang walang limitasyon sa tawag na function ay isang luho sa panahong iyon. Ngunit hindi siya nalunod sa biglaang tuwa dahil kailangan niyang kagyat na makumpleto ang quest, kaya umalis siya habang pinapanood siya ng direktor at ng receptionist. Sinabi ng direktor kay Xiao Liu na kung pumunta muli si Ching Fong sa opisina, direkta na lamang siyang ipadala sa VIP office. Tumango si Xiao Liu at tinanong kung maaaring ibigay ng direktor ang numero ng telepono ni Ching Feng kay Xiao Liu. Ngunit ito'y tinanggihan ng direktor dahil sinabi niya na siya at si Ching Fong ay hindi nakapareho ng mundo dahil sa isang talentado. Katulad ni Ching Fong, hindi mapipigilan ng Yunnan City. Isang oras mamaya, malapit sa Administrator Plaza sa isang random na eskinita. Naglabas si Ching Fong ng ikalawang grado ng bato ng elemento ng hangin na binili niya para sa 100,000 o 80. Ito, na nag-activate sa kanyang kasanayang panglangit na paglunok habang ang kanyang pagsasama ng elemento ng hangin ay umabot sa 100% na agarang kumpleto sa kanyang mahirap na misyon. Nang suriin niya ang kanyang storage ring mula sa mga gantimpala, siya ay nabigla. Sapagkat ito ay malaki sapat upang mag-imbak ng buong gusali, samantalang ang regular na mga singsing ng pag-iimbak na ibinebenta sa merkado ay hindi maikukumpara dito. Ang susunod na gantimpala ay dumating ng madagdagan ang kanyang natutulog na kahalagahan ng kidlat kasama ang ipinangakong grade 4 core ng hayop na kidlat. Mabilis niyang nilunok ang core din na nagpabuti sa kanyang pag-aaral ng lightning element na 85% at pinataas din siya sa grand perfection ng body strengthening. Gayunpaman, ang kanyang kahusayan ay higit sa isang tao na may perpektong pagpapalakas ng katawan dahil mayroon lamang silang kakayahang lumaban ng humigit kumulit sa 100 puntos. Sa kabaligtaran, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay nasa paligid ng Dwarf 43 na siya ring dahilan ng pagkakaroon ng parehong kidlat at mga core ng elemental ng hangin. Siya ay naging usisa. Iniisip kung makakakuha siya ng ikatlong elemento, gaano karami ang itataas ng kanyang kakayahan kumpara sa parehong ranggo. Parang sistema lamang ang nagbasa sa kanyang alaala, siya ay binigyan ng isang quest na nagsasabi sa kanya na palakasin ang kanyang katawan gamit ang ice elements din, na walang limitasyon sa oras. Buti na lang, hindi niya maiwasang mangarap tungkol sa kanyang hinaharap o kung gaano siya kalakas na may tatlong elemento kumpara sa iba pang mga pangsyam na ranggo ng mga master. Asat tuwayan ng product ng log mula sa walang sinababay na sinap sa Kaibigan Magud Lake para sa hapunan. Ngunit sa halip, ay tinanong niya ito sa isang mamahaling restaurant at sinabi na magkakaroon sila ng hapunan sa labas. Sa restaurant, nagrereklamo si Chuchu tungkol sa kung paano ito sayang ng pera na kumakain sa restaurant ito habang maaari lamang silang mamatay sa 3 araw sa patrol. Ngunit sinabi ni Ching Feng na huwag mag-alala at tiniyak na itataas niya si Chuchu sa mga mamamayang aristokrata. Pakala ni Chuchu ay tinutukso siya dahil kahit ang mga mayayaman ay hindi kailangang mabigyan ng mamamayang aristokratiko. Ngunit sinabi ni Ching Feng na hindi siya nagbibiro kaya tinanong ni Chu kung tumama siya sa anumang loterya kamakailan. Ngunit bago siya makapagsalita, automatikong nagbukas ang TV. May balita na sinasabi na si Lin Tianyan mula sa Yuanyang City ay matagumpay na naging isang 1-star elementalist bilang pinakabata na maging isang elementalist. Nagulat siya at napagtanto na ang mga tao na nagiging 1-star elementalist sa edad na 24 ay binibigyan ng ganoong respeto. Kaya ano ang mangyayari kung malalaman ng mga tao na siya ay maaaring maging isang 1-star elementalist kahit mas bata pa siya kaysa kay Lin Tian? Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Chuchu pagkatapos manood ng balita na maraming tao lamang ang nagiging elementalist pagkatapos nilang magsorta hanggang 50. Ngunit karapat-dapat na tawaging unang henyo ng Base City si Lin Tian dahil siya ay 20 water lamang at naging isang elementalist. Pagkatapos sinabi niya, paano nagmukhang 30 si Captain Chen kung siya ay 45? Ipinaliwanag ni Chu na ang haba ng buhay ng elementalist ay nadaragdagan tuwing may rank up, kaya mukha silang mas bata
kaysa sa kanilang tunay na edad. Magkatapos ay iniwan ni Chuchu ang paksa at muling tinanong kung mayroon siyang napaluwas sa loterya kamakailan. Kaya sinabi ni Chin Fang na siya ay naging isang mamamayan ng itaas na echelon habang ipinapakita niya sa kanya ang ID card. Nagulat si Chuchu at tinanong, paano posible iyon? Ito nakwalaya si Chin, twisted sa niya na hindi kilong malama. Kailangan niya lamang na magtiwala sa kanya. Chuchu niyakap si Chin Fong habang siya'y umiiyak. Inaliw siya ni Ching Feng at sinabihan siyang mag-resign sa kanyang trabaho. Tumango si Chuchu at sinabi na mananatili siya sa bahay araw-araw at magluluto ng masarap na pagkain. Sa daan pa uwi habang binubuhat ni Ching si Chuchu, naalala niya ang identidad ni Lin Tianyang mula sa kanyang nakaraang buhay. Si Lin Tianyang ay kapatid ni Lin Shuyang at si Lin Shuyang ang tumakbo at pumatay kay Chuchu sa hinaharap.